Hi, welcome back again sa aton pamana program. So mga gabi aton gid kamo abi-abi kag ginapasalamatan gid sa inyong pagpamati sa kun diin man kamo nga parte sang kaumhan sang West Visayan Conference o kun sa bugos nga kalibutan sa anuman nga oras kamo nagapamati, amon gid ginapaabot sa inyo ang amon pagpasalamat kag mainiton nga pagpanamyaw, malaumon nga pagpanamyaw halin sa West Visayan Conference sa aton through sa aton Hope Channel Panay Gimaras nga page, no. Salamat gid sa inyong pagpakag upod sa aton kag subong kagabihon aton na naman pagatun-an ang isa ka topiko nga nakasentro sa masunod nga kapitulo sang aton nga ginabasa adlaw-adlaw sa Proverbs chapter 4 nga mo ang basis sang aton nga pag-meditate subong kagabihon. Again, welcome back. This is our Pamana program. Diri sa Hope Channel Panay kag Gimaras, mga hinigugma nga mga kapaglaom. Sa atong nga pagpadayon, luyag ko kamo pangabayon sa pagduko sa inyong mga ulo o kon mag-post sa kon sa di man ka mga parte sang kalibutan subong pinagi sa agod nga kita magapangamuyo kita. Labing balaan kag halangdo namon nga Dios, salamat sa sining kahigayunan nga kami Ginoo magkahimo sa pagtuon sang imo mga pulong, sa pagpamalandong sa imong mga pulong, kag makapamati kami Ginoo sang pila ka mga importante nga mga instruction halin Ginoo sa imo ginbilin sa amon bilang amon panublion amay nga sa diin pinaagi sang imo mga pulong makilala namon si Kristo kag ang amon pagkilala sa iya magadulong sa amon sa hapiit nga relasyon sa iya kag makaangkon kami sang buhi kag malaumon nga relasyon nga magatindog asagid sa imo ikaduha nga pagbalik. Pakigupod ka Ginoo sa amon sa sining nga mga tinion ini ang amon pangabay sa ngalan kagahom ni Kinoy Jesus. Amen. Again, sa liwat, no, madamo gid nga salamat. Hindi kita magkalipat sa pag-like, sa pag-share, sa pag-comment, sa pagpadala sang aton nga mga insights, sa aton mga prayer request dira sa aton comment box. Okay, kag aton i-share man sa aton mga abyan nga maluyagon mag-share sang ilang nga mga reflection, no, sa pagsabat sa pamangkot kung ano ang ginasaysay nga batasan, ano ang mga pila ka importante nga leksyon nga aton makuha dira sa aton ginabasa ginatun-an naton adlaw-adlaw kag ang kahulugan sini sa aton adlaw-adlaw man nga pagkinabuhi. Ang Proverbs chapter 4 nagsugod sa pagsiling sa aton pamati, no, akon mga anak sa instruction sang inyo nga amay kag hatag ikaw sang atensyon agod makilala nimo ang kaalam. We are all aware, no? Ang in 2 Timothy, I think chapter 3, verses 1 to 5, nagrimani sa aton, nga sa ulihi nga mga panahon, ang mga kabataan hindi na magapamati sa ilang mga ginikanan. You know? There are many young people diri sa aton palibot, nya kung kisa wala nagapamati sa ilang mga ginikanan. Labi na gid sa ilang mga spiritually mature nga mga ginikanan. Ang verse 2 nagpahinumdum sa aton sila nga, for I give you good advice or good doctrine, and hindi naton pag-isikway ang akon mga kasuguan. Sang nagligan niya gabi aton nahibaluan nga kung aton dumdumon, aton sundon, aton pamatian ang sugo sang Dios, then ang aton kabuhi magalawig, then makaangkon kita sang kalinong sa aton kabuhi. Why? We are actually in line with the will of God, with what God wants us to do. No, kung anong luyag sang ang himuon sang luyag nga sang Ginoo nga ipahimo sa aton. And then previously praged sa Proverbs chapter 2 verse 7 and 8, then the Lord is going to be our shield, the Lord is going to be our guard, the Lord is going to be our preserver sang aton na tagsa-tagsa kahulam nga mga kabuhi ni kung mga kaabihanan. So it is but important, no, nga dapat aton kilalahon ang sugo sang Dios, and today we would be able to notice, no, to sum it up, kung aton i-sum up ini, ang pinakaalibutud sang instruction diri is that we should secure wisdom. Dapat makaangkon kita sang kaalam. Kag siling sang Proverbs 4 verse 7, siling niya diri, wisdom is the principal thing. Aton kid dumdumon nga ang kaalam o kung wisdom amo ang principal, pinaka-tinutuyo gid, pinaka-mayor gid nga dapat naton maangkon, mahibaluan, and wisdom actually comes from God. In fact, God is wisdom. Kung may ara kita sang hapiit nga relasyon sa Ginoo, gina-revere naton siya, ginakilala naton siya, then we would know wisdom. Siling niya sa verse 7, wisdom is the principal thing, therefore get wisdom, and in all your getting, get understanding. When you have wisdom, wisdom will lead us to understanding. You know,
Wisdom will give us, will lead us to understanding. This same connotation is being mentioned. This same truth is being lauded again sa Matthew 13 verse 44. Tuguti ako nga i-quote ang education page 225 in relation, no? In relation to Proverbs 4 verse 7, nagsiling siya diri. The most important work. Kapag laom, ano ang pinaka-importante nga trabaho? Siling niya diri. True education imparts this wisdom. So if there is true education, there is false education. There is nominal education. There is this secondary. There is this opposite education. If there is true education, there is false education. Kag ang tuod ko nung ang tuod ko nung nga pag-eskwela o kung pag-angkon sang kaalam, nga pagtuon magkahatag sa aton sang kaalam. It teaches the best use not only of one, but of all our powers and acquirements. Hindi lamang sa isa ka aspeto, hindi lamang sa isa, kundi sa tanan naton nga gahom, kag sa tanan nga aton man nga naangkon. Nga aton naangkon, nga aton nalabot. Character building is the most important work ever entrusted to human beings. Ano kuno ang pinaka-importante? That is character building. Kag ma-develop lang ang aton character if we are all aware about the true wisdom, and that wisdom comes from God, and that wisdom is God Himself. No? And never before us was its diligent study too important as now. Never was any previous generation called to meet issues so momentous. Never before were young men and young women confronted by perils so great as confront them today. So there is actually, we are actually in a time of greatest need to develop and evaluate actually our own character, no? Because this is the most important work ever entrusted to us. We don't have enough time, but I'd like to highlight, my dear friends, mga kapaglaom, ang verse 23, siling sang verse 23. In fact, not only in verse 23, but halin, hinigong mga kaabyan, no? Halin sa tanaw na akong diri ang aton nga guide. Halin actually sa verse 20. No? Halin sa verse 20. Siling niya, anak ko, give attention to my words. Incline your ear to my sayings. Keep them in the midst of your heart. For they are life to those who find them, and health to their flesh. Verse 23, keep your heart with all diligence, for out of it spring the issues of life. Siling sang Spirit of Prophecy, Ministry of Healing, page 349. The restoration and uplifting of humanity begins in the home, in our home. The work of parents underlies every other. Society is composed of families, and is what the heads of the families make it. Out of the heart are the issues of life, and the heart of the community, of the church, and of the nation is the household. Okay? And the well-being of the society and the success of the church, the prosperity of the nation depend upon home influences. That's why, my dear friends, mga young people, mga kapaglaom, aton kinahanglan o sisaon, no? Aton dapat hibaluon permi, siling niya dire, nga dapat aton usisaon kakilalahon ang mga ara naton na preserve, na butang aton kinahuptan sa aton tagsa-tagsa ka mga tagipuson. As we end, I'd like to share what Vivian again, no, and Erlyn had shared as the reflection kag luyag namon kamo pasalamatan, no. Erlyn sang Sigma Capiz, kag si Vivian sang Takas Harrow. Siling ni Vivian, let us put in our hearts what we have learned from His Word. Apply it. Let us obey what He commanded and live a life with a Christ-like character. Amo ni ang handom sang Dios. Amo ni ang handom sa Ginoo nga makaangkon kita sang Christian character. Siling ni Erlyn, God has a great unmeasurable love for His children. His disciplining and giving them wisdom that might lead them to have an eternal life and not stumble from evil. For God was concerned to the future of His loved ones. It means to me that wisdom is the principal thing to follow His path in order for us not to fall into the evil's trap. His words must carved in our hearts and minds. We must follow Him, for He knows what is moral for us. And now, I'd like to invite you to join us as we seek the Lord in prayer and as we end this
program tonight diri sa aton na pamana nga programa. I'd like to invite you to bow your heads as we seek the Lord in special prayer at this very moment. Magapangamuyo kita. Our gracious and loving Heavenly Father, again, salamat Ginoo sang kahigayunan nga kami makapamalandong sang imo mga pulong. Salamat Ginoo nga ikaw Ginoo nagatratar sa amon bilang gagmay nga mga anak nga imo ginpalangga, imo nga ginkaluy-an kag imo gingiyahan. Salamat Ginoo sang imo pagpahinumdum liwat sa amon nga ang pinaka-importante nga dapat namon maangkon amo ang kaalam. Ang kaalam kag ang paghangop nga magabulig sa tagsa-tagsa sa amon nga makaangkon kami sang batasan kaangay kay Ginoong Kristo. Kay amon ni ang amon ginakinahanglan nga makita sa amon tagsa-tagsa ka mga kabuhi. Gani amay nagapangabay kami nga ikaw gid pamati sa amon mga pagpasalamat, magapamati sa amon mga requests kag Ginoo ipaabot namon sa imo dira ang amon man Ginoo nga pagdayaw kag ang amon man mga pagpangabay. Father God, we would like again to praise you and thank you for the privilege nga imo ginahatag sa amon nga mabuhi sa sining kalibutan, nga makapamati sang imo mga pulong kag makahimo Ginoo sa pagpanawag sa imo. Salamat sa pribilehiyo sa pagpangamuyo nga ang amon mga kabalaka, ang amon mga kahadlok, ang amon mga pangduha-duha, amon Ginoo mapaabot sa imo kag amon Ginoo masugid sa imo. Agud nga makaangkon kami sang kaalam kag ining kaalam amo ang magaluwas sa amon, magagiya sa amon kag magadulong sa amon sa pagkilala pagid sa imo, sa pagkilala sang kamatuoran kag pagkilala pagid sa imo sang lubos o Ginoo. Salamat nga ikaw man magapatawad sang amon mga kalapasan nga nahimo, sang amon mga kapaslawan, sang amon sala nga nahimo batok sa imo Ginoo. Kag tinduan nimo kami sa tanan nga dagta sang sala. Ginoong Dios, luyag namon sa liwat bilang tiningog nga pagpangamuyo, ikaw pangabayon nga imo gid amanon ang amon tagsa-tagsa ka mga tagipusoon kag ibubo sa amon Ginoo ang gahom sang balaan nga espiritu. Ang balaan nga espiritu nga among maghatag sa amon sang kaalam, kaisog, kusog, kabakod Ginoo kag paglaom sa pihak sa mga kabudlay, inconveniences nga nagakatabo sa amon palibot sa sining mga tinion, Amay. Salamat gid nga ang balaan nga espiritu imo ipakunsad sa amon agud tudloan kami sa pagkamay painumsanon, sa pagkamay higugmaon nga may pag-ilob, may pagbatas Ginoo. Kag ini nga mga bunga sang balaan nga espiritu makit-an sa amon tungod kay ang balaan nga espiritu nagpuyo sa amon tagsa-tagsa ka mga kaugalingon. Amay nagapangabay kami nga imo dumdumon man ang mga panimalay nga ara sa kabudlay tungod sang mga nagpahuway nila nga hinigugma sang kabuhi, tungod sang mga balatian Ginoo nga nag-abot sa ila tagsa-tagsa ka panimalay. Hindi nakon Ginoo mamit lang ang tanan, apang nakahibalo ikaw may ara kami abyan, may ara kami kapaglaom nga nagapamati Ginoo, nagatanaw nga may mga problema sa ila tagipusoon. Lagi na Ginoo atong mga bisan pa man sa luwas ang pungsod, ikaw magabulig sa pagdumdum sa ila Ginoo. Amay pakamayuha sila, pabatyaga sila sang imo pagpalangga, pabatyaga sila sang imo paggiya, sang imo pag-agubay sa ila Ginoo, nga padayon sila nga magatulog sa unhan nga may paglaom kag may kasiguruhan dira sa imo o Ginoo. Nagapangabay kami nga ikaw Ginoo magabulig sa pinasahi sa kay RJ Anuver, Brother John Ibanez, pamilya sang mga Maranyon, tungod sa pagpahuway ni nung William Maranyon, ikaw Ginoo magadumdum ka magabulig man sa ila. Bulig man ang amon mga pamatanon, ang amon mga pagministeryo, ang Hope Channel, ang amon mga manug pangabudlay, ang amon magtutudlo, ang amon mga literature evangelist Ginoo, ang amon mga missionaries, ang amon mga frontliners, ang amon mga Bible workers, ang amon mga volunteers Ginoo, ang imo mga tinugyanan sa gobyerno, sa imo lokal nga mga kaiglesiyahanan kag bisan sa mga konferensya Ginoo, halin sa General Conference down sa local churches Ginoo, ikaw magadumdum sa pagpakamayo. Buligi man ang amon mga doctors, nurses, medtech, radtech, ang tanan Ginoo nga involved sa pag-contain, sa pagpangita sang solusyon, pagpangita Ginoo sang sabat sa sining problema nga amon ginatubang, apang labaw sa labi sa tanan Ginoo. Buligi kami nga magpabilin nga malaumon kag magatindo Ginoo sa pihak sa mga pagtilaw nga nagaabot sa amon. Salamat nga ang kadalag-an amon maangkon, patawara kami sa amon mga sala kag buligi kami nga makaangkon permis ang paglaom dira sa imo mga pulong kag sa imo mga saa dining amon pangabay bangon lamang sa ngalan kag gahom ni Jesus. Amen.
Ini kong mga kapaglaom, luyag namon kamo pasalamatan sa inyong pagpakig-upod. And again, if you would like to share your reflection, insights sa mga bersikulo nga aton pagatutukan sa masunod nga mga gabi, sa masunod nga mga inadlaw, luyag namon kamo pangabayon nga magpadala, magsulat, mag-comment, kag inyo man i-like and share ang ining aton pamana page kag ang Hope Channel Panay Guimaras agud nga madamo pagid ang aton mga mapakig-upod, madamo man ang mabless and mga kabiyanan sa aton nga programa. Again, pabilin kita nga puno sang paglaom, mga kapaglaom, kag ang Ginoo gid magapakamaayo sa aton tanan. Maayong gabi.